tunog ng nabasag na plorera ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng malawak na sala. Kasing tulis ng katahimikang sinira nito. Nakatayo si Juan Carlos Care o JC para sa iilan na may nanlilisik na mga mata. Ang kanyang panga ay mariing nakatiim habang pinagmamasdan ang mga piraso ng porselana na nagkalat sa mamahaling sahig na gawa sa nara. Sa harap niya, nanginginig sa takot ang isang batang katulong na nagngangalang Ana. Inutil. Ang sigaw ni JC, ang kanyang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Isang linggo ka pa lang dito, sira ka na agad. Alam mo ba kung magkano ang halaga niyan? Napaiyak si Ana. Sorry po, Sir JC. Hindi ko po sinasadya. Nadulas po ako. Hindi pinansin ni JC ang kanyang mga luha. Para sa kanya, ang mga luha ay isang uri ng manipulasyon, isang kahinaan. Wala akong pakialam sa mga palusot mo. Kunin mo ang mga gamit mo. Umalis ka na. Ngayon din. Walang nagawa si Ana, kundi ang tumango habang humahagulgol. Mabilis siyang tumalikod. Takot na baka may isa pa siyang maling galaw na magawa. Naiwan si JC sa gitna ng sala. Pinagmamasdan ang kalat na iniwan. Hindi ang plorera ang dahilan ng kanyang galit. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang pamilyar na pakiramdam ng pagkadismaya. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang opisina. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Napapalibutan siya ng karangyaan, mga mamahaling painting, mga antigong kasangkapan, ngunit ang pakiramdam sa loob ng mansyon ay kasing lamig ng marmol na sahig nito. Sumandal siya sa kanyang upuan na gawa sa leather at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kanyang isipan, isang alaala ang lumitaw. Isang nangiti, isang pangako, at isang masakit na kataksilan. Lahat sila pare-pareho lang, bulong niya sa sarili. Pera lang ang habol nila. Kapag nakuha na nila ang gusto, iiwan ka rin nila. Ang mapait na kaisipang iyon ay palaging bumabalik. Isang multo, mula sa nakaraang hindi niya matakasan. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sir JC? Ang boses ni Manang Faye, ang kanilang matandang mayordoma, ay marahan ngunit may bigat. Siya lang ang tanging tao sa bahay na hindi natatakot sa kanya. Pasok! Malamig na tugon ni JC habang inaayos ang kanyang sarili at ibinabalik ang maskara ng isang walang pakialam na amo. Pumasok si Manang Faye at sa likod niya ay isang babae. Hindi siya katulad ni Ana na laging nakayuko. Ang babaeng ito ay nakatayo ng tuwid. Simple lang ang kanyang kasuotan. Isang kupas na maong at puting t-shirt. Pero mayroon siyang aura ng dignidad. Sir JC, siya po si Elena Ramirez. Ang papalit po kay Ana. Anunsyo ni Manang Faye. Tumingin si JC sa babae, mula ulo hanggang paa. Mayroon itong itim at mahabang buhok na nakatali lang ng simple. Ang kanyang mga mata, doon siya natigilan. Hindi tulad ng ibang mga katulong na napapadaan sa mansyon, walang bakas ng takot sa mga mata nito. Sa halip, mayroon itong kalmadong determinasyon. Kaya mo ba ang trabaho dito? Tanong ni JC. Ang boses niya ay may diin. Isang pagsubok. Opo, sir. Sagot ng babae. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit malinaw at matatag. Hindi sanay si JC sa ganito. Sanay siya sa mga yumuyukod, sa mga nanginginig na boses. Ang kumpiyansa ng babaeng ito ay isang insulto sa kanyang kapangyarihan. Ang mga utos ko ay batas sa bahay na ito, sabi niya, dahan-dahan, na para bang kinakausap ang isang bata. Walang tanong-tanong, walang reklamo. Sumunod ka lang. Maliwanag? Naiintindihan ko po, sagot ni Elena. Hindi man lang kumukurap. Ngumisi si JC, isang ngangisi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mabuti, para masubukan natin kung gaano ka katalino. Itinuro niya ang mga basag na piraso ng plorera sa sahig ng sala. Simulan mo dyan.
Pulutin mo ang bawat piraso, gamit ang kamay mo. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Maging si Manang Fei ay napasinghap sa utos niya. Ito ay hindi lang isang utos. Ito ay isang pagpapahiya. Isang pagpapakita ng kapangyarihan. Tumingin si Elena sa mga bubog. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni JC. Walang galit, walang takot. Tanging isang seryosong pagtatasa sa sitwasyon. "Pasensya na po, sir," mahinahong sabi niya. "Pero kung gagawin ko po iyan, tiyak na masusugatan ako. Mahihirapan po akong tapusin ang iba ko pang trabaho kung may sugat ang mga kamay ko." Natigilan si JC. Sa buong buhay niya bilang senyorito ng mansyon, ngayon lang may sumagot sa kanya ng ganito. "Kukuha na lang po ako ng dustpan at walis para malinis ko ng maayos at ligtas." Dagdag pa ni Elena na para bang iyon ang pinakaluhikal na bagay na dapat gawin sa mundo. Isang ugat ang umumbok sa sentido ni JC. Ang galit niya ay mabilis na umakyat, mainit at nakakapasong. Hindi ito tungkol sa florera. Hindi ito tungkol sa paglilinis. Ito ay tungkol sa pagsuway. "Hindi ko kailangan ng matalinong katulong," mariin niyang sabi. "Bawat salita ay puno ng yelo. Kailangan ko ng isang taong marunong sumunod." Itinuro niya ang pinto. "Umalis ka na." Pero hindi gumalaw si Elena. Sa isang iglap, tinitigan niya lang si JC. At sa mga mata niyang iyon, nakita ni JC hindi ang pagsuway, kundi ang isang bagay na mas malakas pa. Ang hindi matinag na paggalang sa sarili. Naramdaman ni JC ang isang lamat, hindi sa sahig, kundi sa pader, na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang sarili. Para sa isang taong sanay na lahat ay sunod-sunuran, ang simpleng pagtanggi ng babaeng ito ay isang malakas na dagok. "Sino ka para sagutin ako ng ganyan?" Ang tanong na umalingaw sa isip niya, habang ang babae sa harap niya ay nananatiling nakatayo, hindi natitinag. Hindi gumalaw si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang utos ni JC na, "Umalis ka na," ay umalingaw sa hangin, ngunit para sa kanya, mas malakas ang tunog ng tibok ng kanyang puso na puno ng pag-aalala. Ang pag-alis ay hindi isang opsyon. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang sarili. "Nandito po ako para magtrabaho, sir," sabi niya sa isang boses na matatag sa kabila ng takot na nararamdaman. "At iyan po ang gagawin ko." Nang walang isa pang salita, tumalikod siya at naglakad patungo sa kusina. Naramdaman niya ang matalim na titig ni JC sa kanyang likuran, isang titig na tila ba kayang tumusok sa kanyang kaluluwa. Ngunit hindi siya lumingon. Bumalik siya dala ang isang dustpan at walis. Maingat, tahimik, at may determinasyon, sinimulan niyang linisin ang mga basag na piraso ng porselana. Bawat walis ay may kasamang dasal sa kanyang isipan. "Para sa'yo, Angelo. Para sa'yo." Nang matapos, itinapon niya ang mga bubog at ibinalik ang mga gamit sa paglilinis. Hindi niya na muling nakita si JC. Nagkulong na ito sa opisina. Dinala siya ni Manang Fei sa magiging kwarto niya. Isang maliit, ngunit malinis na silid sa likod ng mansyon, malayo sa karangyaan ng sala. Pagkasara niya ng pinto, doon pa lang niya pinakawalan ang isang nanginginig na paghinga. Sumandal siya sa pinto at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang imahe ng galit na mukha ni JC ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. "Kayanin mo to, Elena. Kailangan mong kayanin." Lumapit siya sa kanyang maliit na bag at kinuha mula roon ang isang lumang kwintas na silver. Bukas na ang lock nito at halatang luma na. Ngunit ito ang pinakamahalaga niyang pag-aari. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, mayroong isang maliit na larawan ng isang batang lalaki na may malaking ngiti at maniningning na mga mata. "Angelo," bulong niya habang hinahaplos ng kanyang daliri ang munting mukha sa larawan.
Anak ko. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Tumama sa salamin ng locket. Pinunasan niya ito kaagad. Bawal siyang maging mahina. Hindi ngayon. Biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone na nakapatong sa kama. Isang pamilyar na numero. Ang puso niya ay agad na kinabahan. Sinagot niya ito kaagad. Hello? Nurse Joy? Elena, kamusta? Ang boses sa kabilang linya ay mabait ngunit may halong pag-aalala. Tumawag lang ako para i-update ka. Stable naman si Angelo ngayon, pero napansin ni Dr. Alcaraz na medyo humihina ang pagtugon niya sa gamot. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ano po ang ibig sabihin niyon, Nurse Joy? Elena, kailangan na talaga nating ma-schedule ang operasyon niya sa lalong madaling panahon. Bawat araw na lumilipas, mas humihirap ang sitwasyon. Napahawak ng mahigpit si Elena sa kwintas. Ang bawat salita ng nurse ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Naiintindihan ko po. Ginagawa ko po ang lahat. Nagsimula na po ako sa bago kong trabaho ngayon. Sige Elena, alam kong ginagawa mo ang lahat. Magtiwala ka lang. Tatawag ako ulit kung may pagbabago. Pagkababa ng tawag, napaupo si Elena sa gilid ng kanyang kama. Ang lakas at katatagan na ipinakita niya kay JC kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang pamilyar na sakit at takot. Tinitigan niya muli ang larawan ng kanyang anak. Si Angelo, ang kanyang anghel, ang dahilan ng kanyang pagtitiis, ang dahilan kung bakit niya kayang harapin ang kahit anong pagmamaltrato. Isinara niya ang kwintas at isinuot ito sa kanyang leeg. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Lumabas siya ng kwarto upang hanapin si Manang Fe. Nakita niya ang matanda sa kusina, naghahanda ng merienda. Ngumiti ito sa kanya. Isang nga ng ngiti na may halong pag-unawa. Pasensya ka na kay Sir JC Hija, sabi ni Manang Fe. Hindi naman siya ganyan dati. Tumango lang si Elena. Ayos lang po, Manang. May pinagdaanan kasi ang batang iyon. Dagdag pa ng matanda, na para bang kinakausap ang sarili. Mabait naman talaga yan. Natabunan lang ng sakit. Hindi umimik si Elena. Wala siyang karapatang humusga. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang manatili sa trabahong ito. Habang nag-uusap sila, hindi nila namalayan na may isang anino na dumaan sa pasilyo. Si JC, papunta sana siya sa kusina para kumuha ng tubig. Ngunit natigilan siya nang marinig ang boses ni Elena. Hindi niya narinig ang buong pag-uusap sa telepono. Ang tanging malinaw na naabutan niya ay ang huling mga salita ni Elena bago ito bumalik sa kwarto kanina. Isang pabulong na pangungusap na puno ng pagmamahal. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, anak. Napakunot ang noo ni JC. Anak! Akala niya, ulila na ang babaeng ito. Siguro, ang kausap niya ay ang kanyang ina. Isang pamilyar na kirot ang dumaan sa kanyang puso. Ang salitang ina ay may dalang bigat para sa kanya. Pero, mabilis niyang iwinaksi ang isiping yon. Wala siyang pakialam sa buhay ng babaeng ito. Isa lang siyang katulong. Isang empleyado. Pumasok siya sa kusina na para bang walang narinig. Kumuha siya ng baso at nagsali ng tubig. Ang kanyang mga galaw ay kontrolado at malamig. Pero habang umiinom, hindi niya maiwasang mapatingin kay Elena. Sa ilalim ng simpleng damit na yon, may isang kwento. Isang bigat. Isang lihim. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni JC ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Kuryosidad. Kinabukasan, isang bagong uri ng inis ang gumising kay JC. Ang inis na dulot ng isang katulong na hindi niya mapasunod. Ang imahe ni Elena na kalmadong nakatayo sa harap niya, hindi natitinag sa kanyang utos, ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Kailangan niyang matutunan kung sino ang amo dito.
sabi niya sa sarili. Nasa opisina siya, nakaupo sa kanyang mesa, ngunit hindi siya makapag-focus sa trabaho. Ang tanging naiisip niya ay kung paano bibigyan ng leksyon ang babaeng yon. Pinindot niya ang intercom na kumokonekta sa kusina. Elena. Ang boses niya ay malamig at may awtoridad. Ilang segundo lang ay sumagot ito. Po, sir? Para sa hapunan. Simula niya, dahan-dahan, na para bang nagbibigay ng isang royal decree. Gusto ko ng sinigang sa miso na may ulo ng salmon. Siguraduhin mong tama ang asim. Ayoko ng kulang. Ayoko ng sobra. At para sa kape ko mamayang hapon, gusto ko ng pour-over. Gamit ang Ethiopian beans. Ang temperatura ng tubig dapat ay eksaktong 25 degrees Fahrenheit at ibuhos mo ito sa loob ng eksaktong 4 na minuto. Nakuha mo? Isang sandaling katahimikan. Inaasahan ni JC na maririnig ang pag-aalinlangan. Marahil isang tanong. Ngunit ang narinig niya lang ay isang kalmadong tugon. Opo, sir. Nakuha ko po. Ibinaba ni JC ang intercom nang may ngisi sa labi. Tingnan natin kung makukuha niya iyon. Kahit ang mga chef sa mamahaling restaurant ay nahihirapan sa perpektong timpla ng sinigang. Ito na ang pagkakataon niyang makita itong mabigo. Lumipas ang mga oras. Dumating ang kape sa eksaktong oras na sinabi niya. Dinala ito ni Manang Fe. Tinikman niya. Napapikit siya. Perpekto. Ang inis niya ay lalong lumala. Nang dumating ang oras ng hapunan, nakahain na ang lahat sa kanyang personal na dining area. Ang amoy ng sinigang ay pumuno sa hangin. Mukha itong tama. Ang sabaw ay may tamang kulay. Ang mga gulay ay hindi mukhang layot. Umupo siya, puno ng pag-aalinlangan. Kumuha siya ng kutsara at humigop ng sabaw. At sa isang iglap, tumigil ang mundo niya. Natigilan siya. Ang kutsara ay nanatili sa ere, malapit sa kanyang bibig. Mayroong isang pamilyar na timpla, ang perpektong balanse ng asim at alat, na may kaunting tamis mula sa miso na hindi niya matukoy. Isang lasa na matagal na niyang hindi natitikman. Isang lasa na nagbalik sa kanya sa isang maliit na kusina. Maraming taon na ang nakalipas. Isang batang JC na nakaupo sa isang bangkito, pinapanood ang kanyang ina na nagluluto. Ang nangiti sa mukha nito habang pinapatikim sa kanya ang sinigang. Tama na ba sa asim, anak? Ang tanong nito, ang boses ay puno ng pagmamahal. Ang alaalang iyon ay isang matalim na kirot sa kanyang puso. Isang alaala mula sa isang panahon bago gumuho ang lahat. Napabuntong hininga si JC. Ang galit na kanina niyang naramdaman ay napalitan ng isang emosyon na hindi niya maintindihan. Pagkalito, lungkot. Paano? Paano niya nakuha ang lasang iyon? Isang lasang matagal na niyang kinalimutan at hinahanap-hanap. Hindi niya tinapos ang pagkain. Tumayo siya. Ang kanyang upuan ay gumawa ng malakas na ingay sa sahig. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang itanong. Mabilis ang kanyang mga hakbang patungo sa kusina. Bubuksan na sana niya ang pinto para magalit, para magtanong, para ilabas ang lahat ng emosyon na bumabagabag sa kanya. Ngunit natigilan siya nang makita ang isang siwang sa pinto. Sumilip siya. Doon, sa isang maliit na mesa sa sulok ng kusina, nakaupo si Elena. Tahimik na kumakain. Ang hapunan niya ay hindi sinigang. Ito ay isang maliit na mangkok ng kanin. At sa tabi nito, isang platito ng asin. Napako si JC sa kanyang kinatatayuan. Ang lalaking nag-utos ng isang komplikadong ulam na kumain sa isang mamahaling lamesa ay pinagmamasdan ngayon ang babaeng nagluto niyon na kumakain lang ng kanin at asin. Walang reklamo, walang bakas ng hinanakit sa mukha nito. Isang malakas na sampal ng katotohanan ang tumama sa kanya. Ang lahat ng kanyang galit,
Ang lahat ng kanyang pagmamataas ay biglang nawalan ng saysay sa harap ng simpleng imahe na yon. Bago pa man siya makita ni Elena, dahan-dahan siyang umatras. At nang makalayo siya, isinara niya ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Slam! Sumandal siya sa pinto. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Hindi niya maintindihan kung bakit ang simpleng imahe na yon ay tila mas malakas pa ang tama kaysa sa kahit anong sigaw o insulto na ibinato niya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi galit. Ito ay hiya. Ilang araw na ang lumipas mula nang ipagluto niya ng sinigang si JC. Mula noon, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa mansyon. Hindi na siya binigyan ni JC ng mga imposibleng utos. Hindi na rin niya narinig ang malalamig nitong boses. Para kay Elena, ang katahimikang ito ay mas nakakakaba kaysa sa mga sigaw. Araw-araw, inaasahan niyang sisigawan siya, ipapahiya, o tuluyan ng palalayasin. Ngunit wala. Tila ba iniiwasan siya nito? Ngayong hapon, ang tungkulin niya ay linisin ang mga bintana sa malawak na library. Napapaligiran siya ng libo-libong libro at ang amoy ng mga lumang papel ay nagpapaalala sa kanya ng pangarap na minsan niyang binitawan. May isang mataas na bintana na hindi niya maabot. Kumuha siya ng isang maliit na hagdanan na gawa sa kahoy at maingat na umakyat. Habang pinupunasan niya ang salamin, naramdaman niya ang biglang pagdulas ng isa sa mga paa ng hagdanan sa makintab na sahig. Nawalan siya ng balanse. Ah! Isang maikling sigaw ang kumawala sa kanyang bibig bago siya bumagsak sa sahig. Ang kanyang kanang sakong ang unang tumama. Isang matalas na kirot ang agad na kumalat sa kanyang binti. Nakahiga siya sa sahig, nahihilo at iniinda ang sakit. Bago pa man niya lubusang maintindihan ang nangyari, narinig niya ang malalakas na yabag na palapit sa kanya. Ano yon? Ang boses ni JC ay umalingaw-ngaw sa library. Mas malakas at mas aligaga kaysa dati. At sa isang iglap, nakaluhod na ito sa tabi niya. Tanga! Hindi ka ba nag-iingat? Sigaw niya. Ngunit ang mga mata ni JC ay hindi galit. Puno ito ng pag-aalala na pilit niyang tinatago. Mabilis na sinuri ng kanyang mga mata ang buong katawan ni Elena na para bang hinahanap kung saan siya nasaktan. Okay lang po ako, sir, sabi ni Elena, sinusubukang bumangon. Ngunit nang itukod niya ang kanyang paa, isang matinding kirot ang muling naramdaman niya at napangiwi siya sa sakit. Huwag kang gumalaw, utos ni JC. Ang kanyang boses ay may diin, ngunit hindi ito ang utos ng isang amo sa isang katulong. Ito ay utos ng isang taong natatakot. Maingat niyang hinawakan ang binti ni Elena. Saan masakit? Sa sakong po. Halos pabulong na sagot ni Elena, na bigla sa bigla ang pagbabago ng pakikitungo nito. Maingat na tiningnan ni JC ang kanyang paa. Nakita niya ang mabilis na pamumula at pamamaga nito. Mabilis siyang tumayo at bumalik na may dalang first aid kit. Lumuhod siyang muli sa tabi niya. Padabog niyang binuksan ang kit at ang kanyang mga galaw ay halatang hindi sanay. Kumuha siya ng bulak at nilagyan ito ng gamot. Nang dumampi ang mga daliri niya sa balat ni Elena para linisin ang maliit na galos, naramdaman ni Elena ang isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. Ang kamay ni JC magaspang ng kaunti dahil sa pag-eehersisyo, ngunit ang paghawak nito ay hindi inaasahang banayad. Ang imahe ni Elena na napangiwi sa sakit ay nanatili sa isipan ni JC kahit pa ilang araw na ang lumipas. Ang pag-aalalang naramdaman niya noong mga sandaling iyon ay totoo at iyon ang kinaiinisan niya. Pinapakita niyo na ang pader na matagal na niyang itinayo ay nagsisimula ng magkaroon ng mga bitak. Isang gabi, hindi siya mapakali. Alam niyang namaga ang sakong ni Elena at nahihirapan pa rin itong maglakad. Labag sa kanyang loob, pumasok siya sa kanyang kotse
at nagmaneho papunta sa isang 24 oras na botika. Bumili siya ng isang kahon ng pain reliever at isang bote ng mamahaling vitamins. Hindi niya maintindihan kung bakit niya ginagawa ito. Para saan? Dahil ba ayaw niyang maapektuhan ang trabaho nito? O dahil sa isang dahilan na hindi niya kayang aminin kahit sa sarili niya? Hating gabi na nang bumalik siya. Walang katao-tao sa mansyon. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa servants' quarters. Sa harap ng pinto ng kwarto ni Elena, huminto siya. Inilapag niya ang paper bag na naglalaman ng gamot sa sahig, kumatok ng isang beses, at mabilis na umalis na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Kinabukasan, naramdaman ni JC ang isang kakaibang gaan ng loob. Nakita niya si Elena na naglilinis at kahit bahagya pa itong umika-ika, tila mas gumaan na ang pakiramdam nito. Hindi siya pinansin nito at hindi rin siya umimik. Ngunit sa katahimikan na yon, mayroong isang hindi nakikitang ugnayan na nabuo. Ang panandaliang kapayapaan na yon ay biglang nawasak ng may isang marangyang puting kotse ang huminto sa harap ng mansyon. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang babae. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang bestida na bumabagay sa kanyang perpektong figura. Ang kanyang buhok ay alon-alon at ang kanyang mukha ay tila ba ipininta ng isang artista. Natigilan si JC nang makilala kung sino ito. Ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Ang babaeng una niyang minahal at ang babaeng dumurog sa kanyang tiwala sa sangkatauhan. JC, darling! Ang boses ni Katrina ay matamis. Ngunit para kay JC, ito ay kasing tunog ng pagbasag ng salamin. Lumapit ito at walang babalang yumakap sa kanya ng mahigpit. Automatikong nanigas ang katawan ni JC. Ang pamilyar na pabango nito ay nagbalik ng mga alaala na matagal na niyang pilit na ibinabaon sa limot. "What are you doing here, Katrina?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Tinanggal niya ang pagkakayakap nito. "Is that how you greet an old friend?" "I missed you," sabi nito, na may mapaglarong ng ngiti. Ngunit alam ni Jay kung ano ang nasa likod ng ngiting iyon. Sakto namang lumabas si Elena mula sa kusina. May dalang isang baso ng tubig para sana kay JC. Natigilan siya nang makita ang eksena sa kanyang harapan. Ang amo niyang laging seryoso ay may kayakap na isang napakagandang babae. Isang babaeng halatang mula sa ibang mundo. Naramdaman ni Elena ang isang biglaang pagkirot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Mabilis siyang yumuko at nagkunwaring may inaayos. Nakita ni Katrina si Elena. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa na may halong pagkamata sa kanyang mga mata. "Oh, you have a new maid?" sabi niya kay JC. Ang kanyang boses ay tila ba nagkokomento sa isang bagong kasangkapan. Ang tingin na yon, ang tono ng boses na yon. Biglang bumalik ang lamig sa mga mata ni JC. Ang pader na nagsimulang magkabitak ay biglang itinayo niyang muli. Mas mataas at mas matibay kaysa dati. "Elena, kunin mo ang mga gamit ni Ma'am Katrina. Dalhin mo sa guest room." Utos niya. Ang kanyang boses ay muling naging malamig at may distansya. Ginawa niya ito para ipakitang wala siyang pakialam, para itago ang epekto ng pagdating ni Katrina. Ngunit ang hindi niya alam, ang malamig na utos na yon ay parang sampal kay Elena. "Sige po, sir," mahinang sagot ni Elena. Hindi tumitingin kahit kanino sa kanila. Habang kinukuha ni Elena ang maliit na maleta ni Katrina, lumapit ang babae sa kanya at bumulong. Sapat lang para marinig nilang dalawa. "Make sure my things are clean. I don't like germs." Pagkaalis ni Elena, humarap si Katrina kay JC. "So I'm back for good, JC. Naisip ko, it's time to reconnect." Ngumiti ito ng matamis. "And by the way, I have some exciting news. I'm now dating Dr. Alcaraz, the best pediatric heart surgeon in the country."
Baka kilala mo. Sa isang sulok, malapit sa hagdanan, naroon pa rin si Elena. Naghahanda na sanang umakyat. Narinig niya ang pangalan, Dr. Alcaraz, ang pangalan ng doktor ng kanyang anak. Ang tray na hawak niya, na may lamang isang baso ng tubig, ay biglang nanginig. Crash! Ang baso ay nahulog mula sa tray at nabasag sa sahig. Ang tunog ay kasing lakas ng pagbasagsag ng kanyang pag-asa. Ang tunog ng nabasag na salamin ay tila gumising kay Elena mula sa kanyang pagkatulala. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ang mga mata ni Katrina ay puno ng pagkalkula, habang ang mga mata ni JC ay muling naging kasing lamig ng yelo. Ano na namang katangahan ito? Sabi ni JC, ang bawat salita ay isang dagok sa naninikip ng dibdib ni Elena. Linisin mo yan. Agad. O opo, sir, pasensya na po. Nanginginig na sabi ni Elena. Hindi magawang itaas ang kanyang paningin mula sa sahig. Mabilis siyang kumuha ng walis at dustpan. Habang pinupulot niya ang bawat piraso ng bubog, ang pangalang Dr. Alcaraz ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Hindi maaari. Sa dinami-dami ng doktor sa Pilipinas, bakit siya pa? Ang nag-iisang doktor na may kakayahang iligtas ang buhay ng kanyang anak. Matapos niyang malinis ang lahat, mabilis siyang nagtago sa kusina, umaasang hindi na siya mapapansin. Sumandal siya sa pader, ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Kailangan niyang kumalma. Baka nagkataon lang. Ngunit ang kanyang munting pag-asa ay nawasak nang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Katrina. May dalang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Are you okay?" Tanong nito. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Namutla ka kanina. Baka kailangan mo ng tubig." Umiling lang si Elena. "Okay lang po ako, ma'am." Sumandal si Katrina sa counter. Ilang pulgada lang ang layo sa kanya. "You know," simula nito, na para bang nagbabahagi ng isang sikreto. "Si Dr. Alcaraz, he's a miracle worker. Pero napaka-busy niya. Ang haba ng listahan ng mga pasyente niya. Ang hirap makakuha ng schedule." Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Elena. "Pero para sa akin, he would do anything." Isang salita ko lang. Kayang-kaya niyang baguhin ang kahit anong schedule. Ganoon siya kabait sa mga kaibigan niya. Naramdaman ni Elena ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Ito na. Hindi ito pagkakataon. Ito ay isang babala, alam ni Katrina. Kahit hindi niya alam ang detalye, alam niyang may hawak itong alas laban sa kanya. Pagkaalis ni Katrina, nanginginig na kinuha ni Elena ang kanyang cellphone. Nagtago siya sa pinakasulok ng hardin at tinawagan ng ospital. "Good afternoon," sabi niya. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses. "Gusto ko lang po sanang i-confirm ang schedule ng kapatid ko, si Angelo Ramirez, para sa operasyon niya kay Dr. Alcaraz. Ilang sandali ng paghihintay na parang habambuhay." "Ma'am Elena?" sabi ng nurse sa kabilang linya. "Pasensya na po, pero tumawag po kanina ang opisina ni Dr. Alcaraz. Nagkaroon daw po ng biglaang scheduling conflict na move po ng walang katiyakan ng operasyon ni Angelo. Tatawagan na lang daw po namin kayo ulit." Gumuho ang mundo ni Elena. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Walang katiyakan. Sa buong araw na yon, para siyang isang kaluluwang ligaw. Gusto niyang kausapin si JC. Gusto niyang isumbong ang lahat. Sa isang saglit nakita niya ito sa library. Nag-iisa. Naglakas loob siyang lumapit. "Sir JC?" Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay walang emosyon. "Ano?" Binuksan ni Elena ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Anong sasabihin niya? Na ang babaeng bisita nito ay ginagamit ang doktor ng anak niya para takutin siya? Maniniwala ba ito sa kanya? O iisipin nitong nababaliw na siya? Baka lalo lang siyang palayasin.
Ang takot ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-asa. Umiling siya. Wala po. Itatanong ko lang po sana kung may kailangan kayo." Tiningnan lang siya ni JC pagkatapos ay bumalik na sa pagbabasa. Wala. Tumalikod si Elena. Dala ang bigat ng kanyang pagkatalo. Wala siyang kakampi. Nag-iisa siya sa laban na ito. Gabi na. Nakahiga siya sa kanyang kama, ngunit hindi makatulog. Ang isipan niya ay puno ng mga paano. Paano kung hindi na maoperahan si Angelo? Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. "Stay away from him, or your brother's surgery will be delayed indefinitely. I'm watching you." Napahawak si Elena sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Ang mensahe ay malinaw. Walang paligoy-ligoy. Ito ay isang tanikala na ipinulupot sa kanyang leeg. At si Katrina ang may hawak ng kabilang dulo. Napansin ni JC ang pagbabago kay Elena. Mula nang dumating si Katrina, ang babaeng nagsisimula. Nang magpakita ng tapang at paninindigan, ay biglang naging anino. Laging nakayuko, iniiwasan ng kanyang mga mata, at nanginginig sa tuwing siya ay napapalapit. Inisip niya, natatakot siya kay Katrina. O mas malala pa, baka iniisip nitong may namamagitan pa rin sa kanila ng kanyang nakaraan. Ang ideyang iyon ay nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na inis sa kanyang dibdib. Isang gabi, hindi siya mapakali sa loob ng kanyang opisina. Si Katrina ay nasa sala, nanonood ng TV na para bang pag-aari niya ang buong mansyon. Hindi matiis ni JC ang presensya nito. Naglakad siya papunta sa bintana na tanaw ang hardin. At doon, sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, nakita niya si Elena. Nakaupo ito sa isang bench, sa pinakaliblib na bahagi ng hardin. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus. At kahit mula sa malayo, alam ni JC na umiiyak ito. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya palabas. Hindi na siya nag-isip. Tinawid niya ang damuhan. Ang bawat hakbang ay tahimik. Hindi siya napansin ni Elena hanggang sa tumayo na siya sa harap nito. Nagulat ito. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at agad na tumayo. "Sir JC, pasensya na po. Pabalik na po ako sa loob." Ngunit hindi siya pinansin ni JC. Sa halip, umupo siya sa bench na inupuan nito. "May problema ba?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mas mahinahon kaysa sa kanyang inaasahan. Natigilan si Elena. Wala po, sir. Ayos lang po ako." Tinitigan siya ni JC. Nakita niya ang pamumugto ng mga mata nito, ang pamumutla ng kanyang mga labi. Alam niyang nagsisinungaling ito. Dahil ba kay Katrina? Diretsahang tanong niya. Umiling si Elena, ngunit hindi siya makatingin ng diretso. "Hindi po, sir. Wala nang namamagitan sa amin," sabi ni JC, halos pabulong. Ang nakaraan ay nakaraan na. Hindi niya alam kung bakit niya sinasabi ito, kung bakit niya nararamdaman ang pangangailangang magpaliwanag sa sarili niyang katulong. Tumingin si Elena sa kanya at sa isang saglit, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni JC ang lahat ng sakit, takot, at pagod sa mga mata nito. Isang imahe na bumasag sa huling piraso ng yelo sa kanyang puso. Hindi na niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi nito. Ang balat nito ay malambot, basa pa sa mga luha. Naramdaman niyang bahagyang napaatras si Elena sa kanyang paghawak, ngunit hindi ito tuluyang lumayo. Elena. Ang pangalan nito ay isang bulong mula sa kanyang mga labi. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa mga labi nito. Ang mundo sa paligid nila ay tila naglaho. Ang tanging naroon ay sila, sa ilalim ng tahimik na langit, sa isang sandaling ninakaw mula sa realidad. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha.
1 pulgada na lang ang pagitan. Nakikita niya ang paglaki ng mga mata ni Elena, isang halo ng gulat at isang emosyon na hindi niya matukoy. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, ang imahe ng isang text message ay biglang sumulpot sa isipan ni Elena. "I'm watching you." Ang imahe ni Angelo sa hospital bed. Ang boses ni Dr. Alcaraz. Ang mapanuyang ngiti ni Katrina. Ang takot ay bumalik. Mas malakas, mas matindi. Para itong isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Hindi! Itinulak niya si JC ng buong lakas. Ang pagtulak ay hindi lang pisikal. Ito ay puno ng desperasyon at sakit. "Hindi pwede, sir," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Napaatras si JC, hindi dahil sa lakas ng tulak, kundi dahil sa pagtanggi. Ang sakit sa mga mata ni Elena ay parang salamin ng sarili niyang nakaraan. Isang pamilyar na pagtanggi na muling dumurog sa kanya. Tumalikod si Elena at tumakbo. Mabilis. Na para bang hinahabol siya ng isang demonyo. Naiwan si JC na mag-isa sa hardin. Nakatayo. Ang kanyang kamay ay nakabitin pa rin sa ere. Ang pakiramdam ng pagtanggi ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan niya. Mas masakit pa kaysa sa kataksilan ni Katrina noon. Dahil sa pagkakataong ito, merong isang bagay na totoo. Isang bagay na nagsisimula palang mamuo, ngunit winasak na agad. Isang mababang ungol ng pagkadismaya ang kumawala sa kanya. Sa galit, sinuntok niya ang pader na bato sa kanyang tabi. Boom! Ang sakit sa kanyang mga kamao ay walang-wala kumpara sa sakit sa loob ng kanyang dibdib. "Bakit?" bulong niya sa hangin. "Ano na naman ang ginawa ko?" Ang pagtakbo ni Elena ay hindi natapos sa hardin. Tumakbo siya papasok sa kanyang silid, isinara ang pinto, at isinandal ang kanyang likod dito na para bang may humahabol sa kanya. Ang humahabol sa kanya ay hindi si JC, kundi ang sarili niyang puso na nagwawala. Ang init ng labi ni JC na halos dumampi sa kanya ay naroon pa rin. Ang lambot ng kanyang mga daliri sa kanyang pisngi ay nakaukit pa rin sa kanyang balat. At ang sakit ng pagtulak sa kanya palayo ay parang punyal na bumaon sa kanyang dibdib. Napasubsob siya sa kanyang mga kamay at doon humagulgol ng walang tunog. Umiyak siya para sa pagkakataong ipinagkait sa kanya. Umiyak siya para sa kaligayahang nasilayan niya lang ng isang saglit. At umiyak siya para sa takot na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, muling tumunog ang kanyang cellphone, isang tawag mula sa ospital. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. "Hello, Nurse Joy?" Nanginginig niyang sagot. "Elena." Ang boses ng nurse ay mababa at puno ng pag-aalala. "Kailangan mong pumunta dito. Si Angelo." Bigla siyang nanghina. Hindi maganda ang reaksyon niya. Sinusubukan namin siyang i-stabilize pero sinabi ni Dr. Alcaraz na nasa critical window na tayo. Kailangan na siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Kung hindi na natapos ng nurse ang kanyang sasabihin. Hindi na rin kailangan. "Papunta na ako," sabi ni Elena. Ang boses niya ay walang emosyon, naubos na ng luha. Pagkababa ng tawag, ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Wala ng oras para sa pag-aalinlangan. Wala ng puwang para sa sarili niyang kaligayahan. Isa lang ang mahalaga. Si Angelo. Bago pa man siya makalabas ng pinto, bumukas ito. Nakatayo roon si Katrina. Perpekto pa rin ang ayos kahit hating gabi na. Mayroon itong isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. "Narinig ko ang usapan ninyo sa hardin. Simula nito, walang paligoy-ligoy." How touching. Muntik na akong maniwala. Hindi sumagot si Elena. Tinitigan niya lang ito. Ang kanyang mga mata ay tuyo na
ngunit puno ng galit na hindi niya mailabas. May emergency sa ospital, di ba? Patuloy ni Katrina na para bang naglalaro lang. Alam mo, nakausap ko si Dr. Alcaraz. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa'yo. Isang kahig, isang tuka. Nag-aalala ako para sa'yo. At sa kapatid mo. Lumapit ito. Kaya gumawa ako ng paraan. Kaya kong ipasok ang kapatid mo sa schedule niya next week. Unang-una sa listahan. Guaranteed. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Elena. Ngunit alam niyang may lason itong kasama. Anong kapalit? Ngumiti si Katrina. Isang ngiti ng tagumpay. Simple lang. Mawawala ka. Aalis ka sa bahay na ito. Aalis ka sa buhay ni JC. Ngayong gabi. Walang paalam. Walang paliwanag. Maglalaho ka na parang bula. Ito na ang ultimatum. Ang huling pagpili. Ang kanyang puso o ang buhay ng kanyang anak. Pero para kay Elena, hindi na ito isang pagpili. Sige, sabi niya, ang isang salita ay naglalaman ng lahat ng kanyang pagsuko at sakripisyo. Good girl, tumalikod si Katrina. Consider it a severance package, ang trabaho mo para sa buhay ng anak mo. Sinadya nitong diinan ang salitang anak. Ipinapamukha kay Elena na alam nito ang kanyang pinakatatagong lihim. Pagkaalis ni Katrina, naupo si Elena sa isang maliit na upuan at kumuha ng papel at ballpen. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang isinusulat niya ang pinakamaikli at pinakamasakit na liham sa kanyang buhay. Sir JC, nagpapasalamat po ako sa pagkakataon. Kailangan ko na pong umalis dahil sa personal na dahilan. Sana po ay maintindihan ninyo. Lubos na gumagalang Elena. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Binura ang isang bahagi ng tinta. Pinunasan niya ito, ngunit ang marka ay naiwan na. Niligpit niya ang kanyang iilang gamit sa isang maliit na bag. Bago umalis, sumilip siya sa labas ng kanyang pinto. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang siwang sa pinto ng opisina ni JC. Nakatayo ito roon, nakatalikod, nakatingin sa hardin kung saan sila nag-usap kanina. Kahit nakatalikod, ramdam niya ang big at nabumabalot dito. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin ang lahat. Ngunit ang imahe ni Angelo na nakahiga sa hospital bed ay mas malakas. Itinago niya ang kwintas sa loob ng kanyang damit. Pinanghawakan ito ng mahigpit na para bang ito ang tanging magpapatatag sa kanya. Dahan-dahan, iniwan niya ang sulat sa ibabaw ng mesa sa may entrance hall, sa lugar kung saan siguradong makikita ito ni JC. Pagkatapos, sa kalaliman ng gabi, tahimik siyang lumabas ng mansyon, dala-dala ang isang maliit na bag at ang durog na puso. Habang naglalakad siya palayo sa malaking gate, hindi siya lumingon. Bawat hakbang ay isang pagtalikod sa isang buhay na nagsisimula pa lang niyang mahalin at isang pagharap sa isang kinabukasang puno ng kawalan ng katiyakan para lang sa kapakanan ng kanyang anak. Nawala siya sa dilim. Isang nakakabinging katahimikan ang gumising kay JC. Hindi ang alarm clock niya, hindi ang sinag ng araw, kundi ang kakaibang pakiramdam na mayroong kulang. Bumangon siya, dala-dala pa rin ang bigat ng pagtanggi mula kagabi. Nagbihis siya, ngunit ang isipan niya ay lumilipad. Kailangan niyang makausap si Elena. Kailangan niyang maintindihan. Paglabas niya ng kanyang kwarto, ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay siya. Ngunit wala si Elena sa pasilyo. Wala siya sa sala. Nang mapadaan siya sa entrance hall, isang piraso ng papel na nakapatong sa isang maliit na mesa ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang resignation letter niya. Binasa niya ang mga salita. Maikli. Formal. Malamig. Walang emosyon. Parang sinulat ng isang estranghero, hindi ng babaeng halos halikan niya kagabi. Personal na dahilan.
Bulong niya. Ang mga salita ay puno ng pait. Isang pamilyar na dahilan. Ang parehong dahilan na ginamit ni Katrina noon. Isang mabangis na galit. Ang biglang umakyat sa kanyang sistema. Tinabunan ng anumang lungkot na nararamdaman niya. Galit sa sarili, galit sa mundo, at galit kay Elena. Pare-pareho lang sila. Sa isang iglap, nilukot niya ang papel sa kanyang kamao. Elena! Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang sigaw na puno ng pagkadismaya at sakit. Elena! Tumatakbong lumapit si Manang Fe. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Sir JC, wala na po si Elena. Umalis po siya kagabi. Alam ko, sigaw niya pabalik, hindi na makontrol ang sarili. Bakit? Anong sinabi niya? Umiling si Manang Fe. Wala po sir. Basta na lang po siyang nawala. Ang sagot na yon ay lalo lang nagpasiklab sa kanyang galit. Tumakbo siya papunta sa servants' quarters na para bang umaasa pa ring makikita niya ito doon. Binuksan niya ng padabog ang pinto ng kwarto nito. Walang tao. Malinis na ang kama. Ang maliit na aparador ay bukas at walang laman. Sa sobrang galit, sinipa niya ang maliit na kama. Gusto niyang magwala. Gusto niyang may masirang isang bagay. Sa kanyang pagwawala, napansin niya ang isang key slap sa ilalim ng kama. Isang bagay na kumikinang. Yumuko siya at kinuha ito. Isang lumang kwintas na silver. Siguro ay nahulog ito sa pagmamadali niyang umalis. Hawak niya ito sa kanyang palad. Bubuksan na sana niya nang biglang pumasok si Manang Fe. Sir JC? Sabi ng matanda. Ang boses ay malumanay. Bago siya umalis kagabi, nakita ko siyang umiiyak at palagi siyang nakakatanggap ng mga tawag mula sa ospital. Palagi niyang binabanggit ang pangalang Angelo. Natigilan si JC, ospital. Angelo. Mga piraso ng isang puzzle na hindi niya maintindihan. Nang makaalis si Manang Fe, muli niyang tiningnan ang kwintas na hawak niya. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, naroon ang larawan ng isang batang lalaki na may maniningning na mga mata. Isang mukhang pamilyar dahil sa pagkakahawig nito kay Elena. At sa ilalim ng larawan, mayroong maliliit na letrang nakaukit. Halos hindi na mabasa dahil sa kalumaan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata para mas ma-focus ang paningin. Angelo Ann, anak ko, kontritoy. Ang tatlong salitang yon ay tumama kay JC na parang kidlat. Hindi ito ang kanyang ina. Hindi ito ang kanyang kapatid. Ito ay ang kanyang anak. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang mga palihim na tawag sa telepono. Ang desperasyon sa kanyang mga mata. Ang pagtanggi niya kagabi sa hardin. Ang biglaan niyang pag-alis. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang pagdating ni Katrina. Ang pagbanggit nito sa pangalan ni Dr. Alcaraz. Isang malamig na katotohanan ang bumalot sa kanya. Isang katotohanang mas masakit pa sa sarili niyang nakaraan. Ginamit siya. Hindi. Ginamit si Elena. At siya ang naging dahilan. Ang galit niya ay hindi nawala. Ngunit nagbago ito ng direksyon. Hindi na ito para kay Elena. Ito ay para kay Katrina. At para sa sarili niya. Sa pagiging bulag niya sa katotohanan. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto. Ang kwintas ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan ang kanyang personal assistant. Ang boses niya ay kalmado, ngunit isang uri ng kalma na nagbabadya ng isang paparating na bagyo. Mark, sabi niya, I need you to find out everything about the pediatric heart surgeon named Dr. Alcaraz and his connection to Katrina Imperial. I also need to know the status of a patient named Angelo Ramirez in the same hospital. I want the information in 1 hour. Now. Nasa loob ng maliit at malamig na chapel ng ospital si Elena. Nakaluhod. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa panalangin.
Ngunit ang kanyang isipan ay blangko. Wala nang salitang lumalabas. Tanging ang paulit-ulit na imahe ni Angelo na nakahiga sa kama, napapalibutan ng mga tubo. 1 oras na ang nakalipas mula nang dumating siya. Sinabi ng mga nurse na stable but critical ang kondisyon nito. Naghihintay sila ng abiso mula sa opisina ni Dr. Alcaraz tungkol sa emergency surgery. Bawat minutong lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pinanghawakan niya ang kanyang pangako. Umalis siya. Ngayon, ang tanging magagawa niya ay magtiwala sa salita ng isang babaeng alam niyang walang puso. Ito ang kahulugan ng desperasyon, ang kumapit sa isang pangakong gawa sa kasinungalingan. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Diyos ko, iligtas niyo po ang anak ko. Kahit anong kapalit, wala pang 1 oras. Dumating ang tawag mula kay Mark. Ang bawat impormasyon na sinabi nito ay nagpatibay sa teorya ni JC. Bawat detalye ay nagpasiklab sa nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Nalaman niya ang lahat. Ang scheduling conflict na biglang lumitaw matapos dumating ni Katrina. Ang koneksyon ni Dr. Alcaraz sa pamilya ni Katrina na malaki ang utang na loob sa mga imperial. At ang pinakamasaklap sa lahat, ang critical na status ni Angelo. Isang sitwasyong posibleng sinadya para pwersahin si Elena. Hindi na nag-aksaya ng panahon si JC. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at may nakamamatay na layunin. Hindi niya tinawagan si Elena. Hindi pa. Kailangan muna niyang tapusin ang ahas. Nagmaneho siya papunta sa ospital. Ang kanyang mamahaling sports car ay rumaragasa sa kalsada na parang isang bala. Pagdating sa ospital, hindi niya hinanap si Elena. Dumiretso siya sa pinakatuktok na palapag kung saan naroon ang mga opisina ng mga pinakamagagaling na doktor. Wala nang katok-katok. Binuksan niya ng buong lakas ang pinto ng opisina ni Dr. Alcaraz at naroon sila. Si Dr. Alcaraz nakaupo sa kanyang leather na upuan at si Katrina prenteng nakaupo sa silya sa harap ng mesa, umiinom ng kape na para bang nasa isang social gathering lang sila. Pareho silang napatingin sa kanya, gulat na gulat. JC? Sabi ni Katrina, mabilis na tumayo. What a surprise! What are you? Hindi siya pinansin ni JC. Ang kanyang mga mata, na mas malamig pa kaysa sa kamatayan, ay nakatuon kay Dr. Alcaraz. Naglakad siya papunta sa mesa at ibinagsak dito ang isang folder na puno ng mga dokumento. Ang pasyente na si Angelo Ramirez, simula ni JC, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nakakatakot. I believe his surgery has been delayed, namutla si Dr. Alcaraz. Mr. Kerr, I can explain. There were more urgent cases? Putol ni JC. O mga kaso na magbibigay sa iyo ng mas malaking pabor mula sa pamilya ng girlfriend mo? Tumingin si JC kay Katrina at sa unang pagkakataon, nakita ni Katrina ang isang bagay sa mga mata niya na hindi niya pa nakikita dati. Purong pagkasuklam. Akala ko, pera lang ang habol mo sa akin noon, Katrina, sabi ni JC. Pero mali ako. Hindi lang pala pera. You feed on other people's misery. You enjoy having power over the helpless. JC, I don't know what you're talking about. Tanggi ni Katrina. Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay nagpapakita ng kanyang takot. Huwag ka nang magsinungaling. Ang kalmadong boses ni JC ay biglang naging isang sigaw na yumanig sa buong silid. Alam ko na ang lahat. Ang pagbabanta mo sa kanya. Ang paggamit mo sa buhay ng isang bata para lang sa'yo. Kinuha ni JC ang kanyang cellphone at nag-play ng isang recording. Boses ni Mark at ng isang source mula sa ospital, ikinukwento ang buong plano. Natigilan si Dr. Alcaraz at Katrina. Huli na sila. You have 2 choices, doctor. Sabi ni JC, bumalik sa kanyang malamig na tono.
You either proceed with the surgery now o sisiguraduhin kong bukas wala ka ng lisensya at nahaharap ka sa napakaraming kaso. Tumingin siya kay Katrina. And you? Sabi niya, bawat salita ay may diin. Stay away from her. Stay away from them. Kung hindi, sisirain ko hindi lang ikaw, kundi ang buong reputasyon ng pamilya mo. Subukan mo ako. Ang banta ay hindi na kailangan ng paliwanag. Si Katrina, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay natakot. Natakot siya sa lalaking kaharap niya, isang lalaking hindi na niya kilala. Iniwan sila ni JC sa kanilang pagkataranta. Mabilis niyang tinahak ang pasilyo papunta sa chapel. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At doon niya nakita si Elena. Nakaluhod. Isang figura ng absolutong pagdurusa. Naglakad siya papalapit. Hindi niya tinawag ang pangalan nito. Sa halip, lumuhod din siya sa harap niya. Sa sahig na malamig, inilahad niya ang kanyang kamay. Sa kanyang palad, nakabukas ang kwintas. Tumingala si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. I'm sorry, Elena, sabi ni JC. Ang kanyang boses ay basag, puno ng emosyon na matagal niyang itinago. I'm so sorry, alam ko na ang lahat. Nakatitig lang si Elena kay JC, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at naririnig. Ang kwintas, ang mga salitang, alam ko na ang lahat. Ang lalaking kinatakutan niya, ang lalaking pilit niyang tinalikuran, ay nakaluhod ngayon sa harap niya. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi at isang emosyon na hindi niya pa nakikita rito dati. Kahinaan, bago pa man siya makapagsalita, isang nurse ang nagmamadaling pumasok sa chapel. Ma'am Elena! Sir! Gulat nitong tiningnan si JC. Inihahanda na po si Angelo para sa operasyon. Dr. Alcaraz is scrubbing in now. Ang balitang yon ay sapat na para hilahin si Elena pabalik sa realidad. Tumayo siya at kasunod niya si JC. Walang salitang namagitan sa kanila habang tinatahak nila ang daan papunta sa operating room waiting area. Pero sa paglalakad nilang yon, naramdaman ni Elena ang presensya ni JC sa kanyang tabi. Hindi bilang amo, kundi bilang isang sandalan. Ang mga sumunod na oras ay ang pinakamahaba sa buhay ni Elena. Nakaupo lang siya, nakatitig sa mga saradong pinto ng operating room. Bawat tunog, bawat anino ay nagpapakaba sa kanya. Sa gitna ng kanyang paghihintay, umupo si JC sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Inilagay lang nito ang isang tasa ng mainit na kape sa kanyang nanginginig na mga kamay. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Elena, ito ay nangangahulugan ng lahat. Sa wakas, bumukas ang pinto. Lumabas si Dr. Alcaraz. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit nakangiti. The surgery was a success. Anunsyo nito. He's a strong kid. He will be fine. Ang mga salitang iyon, ang mga salitang matagal nang ipinagdarasal ni Elena. Gumuho ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Napahagulgol siya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat at ginhawa. At sa pagkakataong iyon, naramdaman niya ang mga braso ni JC na yumakap sa kanya. Isang yakap na mahigpit at puno ng proteksyon. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito at doon inilabas ang lahat ng sakit at takot na kinimkim niya ng napakatagal na panahon. Panday, makalipas ang ilang buwan, ang sikat ng araw ay mainit at masaya sa isang parke sa syudad. Ang hangin ay puno ng tawanan ng mga bata. Sa isang bench, nakaupo sina JC at Elena. Pinapanood ang isang batang lalaki na masayang tumatakbo at naghahabol ng isang bola. Malusog na malusog, puno ng buhay. Angelo, dahan-dahan lang, sigaw ni Elena, ngunit ang kanyang boses ay puno ng saya, hindi ng pag-aalala.
Ngumiti si JC habang pinapanood ang bata. Sa loob ng ilang buwan, naging regular na tanawin na ito. Palagi siyang nasa tabi nila, mula sa paggising ni Angelo sa recovery room hanggang sa mga check-up nito. At ngayon, sa mga simpleng hapon sa parke. "He has your smile," sabi ni JC, tumitingin kay Elena. Ngumiti si Elena. At mayroon siyang tapang na tulad ng sayo. Isang komportabling katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang dating amo at katulong ay wala na. Ang naroon ay 2 taong pinagbuklod ng mga pagsubok. "Elena," panimula ni JC. Ang kanyang boses ay seryoso. "Noong mga panahong iyon, ang dahilan kung bakit ako naging ganoon, ito ay dahil kay Katrina. Sa unang pagkakataon, ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa pag-ibig na akala niya ay totoo, ang pagtataksil na dumurog sa kanya, at kung paano niya isinara ang kanyang puso sa buong mundo bilang isang paraan ng pagprotekta sa sarili. Hindi siya humingi ng tawad. Nagpaliwanag lang siya. Hinawakan ni Elena ang kanyang kamay. "Naiintindihan ko, JC. Lahat tayo ay may mga sugat." Tiningnan ni JC ang kanilang magkahawak na mga kamay. "Binago mo ako, Elena. Tinuruan mo ako na ang tunay na halaga ay wala sa pera o kapangyarihan. Nasa pagtrato ito sa ibang tao, at tinuruan mo akong muling magtiwala." Humarap siya kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Hindi siya lumuhod. Wala siyang sing-sing. Ang alok niya ay mas simple at mas makahulugan. "Hindi ko maibabalik ang mga araw na sinaktan kita," sabi niya. "Pero kaya kong ialay ang lahat ng araw ko sa hinaharap para siguraduhing hindi ka na muling masasaktan. Hahayaan mo ba akong maging bahagi ng pamilya ninyo? Hahayaan mo ba akong maging ama kay Angelo?" Ang mga luha ay muling namuo sa mga mata ni Elena. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. "Oo, JC," bulong niya. "Oo." Sakto namang tumakbo papalapit si Angelo. Pawis na pawis at may malaking ngiti. "Mama, Tito JC, tignan niyo." Ipinakita nito ang isang bulaklak na pinitas niya. Yumuko si JC at ginulo ang buhok ng bata. "Magaling, champ." Ang salitang tito ay hindi na masakit sa pandinig. Alam niyang darating din ang araw na mapapalitan iyon. Tumayo silang tatlo. Hinawakan ni JC ang kamay ni Elena, habang ang kabilang kamay naman ni Elena ay nakaakbay kay Angelo. Habang papalubog ang araw, sabay silang naglakad palayo sa parke. Hindi na 2 magkaibang mundo, kundi isang bagong pamilya na nagsisimula pa lang sa kanilang bagong kabanata. Sa isipan ni Elena, isang huling salita ang namutawi. Hindi sa mansyon, hindi sa yaman, kundi sa mga simpleng sandaling ito. Sa tabi niya at ng aking anak, doon ko natagpuan ang tunay kong tahanan.